Hello Philippines, mabuhay! Welcome back to my channel. And for tonight's video, magkwentuhan po muna tayo bago ako matulog. Ganito kasi yan. So, actually yung ikukwento ko sa inyo, continuation lang po ito nung kwento ko sa inyo nung nakaraan. About sa lending company na nag-scam po sa akin. Kasi 2 nights ago, naka-bandit yung mga friendships ko. So, syempre, kinamusta nila ako. So, dumating sa part na kailangan kong banggitin ito para maintindihan nila kung bakit nangyayari sa akin itong mga bagay-bagay na ito ngayon. So, since hindi sila aware pa sa kwento ko na yon o sa issue na yon na nangyari sa akin, kaya kinuwento ko sa kanila lahat-lahat. At yun nga, yung kwento ko pala sa inyo nung last time, bitin pala, hindi pa tapos. Kaya ito ngayon, itutuloy ko na po yung kwentuhan o yung kwento, diba? Para after this, makapag-move on na po talaga ako ng bonggang-bongga. Kasi wala, dead mind ko na to. I mean, wala nang pagbabalik tanaw pa ulit na magaganap sa pangyayaring ito. So, ayun. Kasi to be honest, hindi pa rin po talaga ako naka-move on 100% eh. Syempre, nakakahingayin ko yung pera na nawala sa akin eh. Diba? Hindi naman siya maliit na halaga lang. Diba? So, hindi madaling pulutin. Kaya, ang hirap kong mag-move on. Ayun. Basta sana napakinabangan ko, diba? Tapos, ganito pa yung nangyari. Naalala ko pa siya ulit. So, tapusin na po natin itong issue na to para makapag-move on na ako ng 100%. So, ganito nga po yun. So, yung kunwento ko sa inyo no last time tungkol dito, hanggang dun lang siya sa gabi, nung mismong araw na nangyari yon. So, kinabukasan po kasi, nagpa-follow up pa rin sa akin si Madam, yung finance officer ko no. So, sabi niya, ma'am, kamusta na? Nakapag-produce ka na ba ng 10K? Sabihan mo lang ako anytime para makapag-proceed na tayo ulit. So, sabi ko, ma'am, naghahanap pa ako ng pera eh. Wala pa kasi akong 10K. So, naghahanap pa ako ng mahiraman. So, yun lang sinabi ko sa kanya. Tapos, kinabukasan, yun, follow pa rin siya. Tapos, chinek ko yung app kung saan mo pwedeng i-withdraw yung ilo-loan mo. So, nakita ko, frozen na siya. Tapos, message ako sa kanya, ma'am, bakit ganito na yung account ko? Sabi niya, ay ma'am, don't worry, ganyan lang talaga yan kasi nga hindi ka pa nakapag-produce ng advance. So, kailangan muna naming ganun nga na kailangan munang ma-froze yung account ko. Pero, anytime daw na makapag-advance ako ulit, mabibigyan daw nila agad ako ng OTP, tapos ma-reactivate yon, and then, ma-withdraw ko na daw po lahat-lahat. So, on top of 50K, since nakapag-advance na ako ng 4 plus, tapos mag-advance ako ulit ng 10K, so all in all, ang ma-withdraw ko is 64 plus. So, yon. Sabi ko, hanggang pagdating ng gabi, follow up pa rin siya sa akin. So, sabi ko na lang sa kanya, ma'am, sorry, wala talaga akong manghihiraman. Sabi ko gano'n, hindi ako makapag-produce ng 10K. Sabi ko, ika-cancel ko na lang po yung aking application para sa 50K loan. Sabi ko, refund nyo na lang po sa akin yung in-advance ko, kasi hiniram ko lang yan. Sabi ko gano'n. Sinisingil na po ako ng hiniraman ko. Ano lang yung sinabi ko. Tapos sabi niya, ay, ma'am, hindi ako makakapag-refund sa inyo niyan. Ako lang po yung tumutulong sa inyo para mag-process ng loan nyo. So, kung gusto mo ng refund, pumunta ka sa office namin, magdala ka ng 15K para sa cancellation fee. At the same time, may mga papers sa lawyers namin. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, ha? Bakit kailangan ko ng cancellation fee? Wala pa naman silang nire-release sa akin. Though hindi ko naman na tinanong sa kanya yun, pero yun nga, napaisip ako, bakit ganun? Tapos after nun, hindi ko na siya nakausap.
Tapos, tumigil na rin siya ng pag-follow up sa akin. And then, within that week, Friday yata yun, since may pupuntahan ako sa Alabang, yung office na sinasabi niya is along the way lang. So, ang sabi niya kasi, yung office nila is located sa hotel na to, sa Madrigal, sa Alabang. So, dinaanan ko si hotel. So, nakausap ko yung guard sa entrance. May mga na-encounter siya sa akin and para ma-confirm ko daw at matanong ko rin, malaman ko din kung nag-ooperate pa itong company na to. Kausapin ko daw yung front desk nila kasi kakilala daw na yung mga may-ari ng company na yon. So, pinuntahan ko si front desk, nakausap ko siya. So, ang sabi niya, legit naman talaga daw yung company na yon, pero 2 years nang wala yun doon sa hotel nila. At hindi na rin daw nag-ooperate si company na yun kasi matatanda na yung mga may-ari. Hindi na nila kaya mag-operate pa magpatakbo pa ng company at wala rin silang walang tutulong sa kanila para pagpatuloy pa yun. So, technically, wala na talaga. Sarado na yung company na yun. And then, kung before naman, since legit nga na company yun, pag may na-approve na loan sa isang applicant, nire-release nila yung pera through check, hindi daw sa ganung paraan, na through GCash lang. And, maliban sa akin, marami na rin daw na unang nagpunta doon, nagre-reklamo. So, hindi na bago yun sa kanila. At yung mga previous daw na nagreklamo, nagreklamo din sa police, nagreklamo din daw sa NBI, as per her, pero wala din naman daw nangyari. So, baka ginagamit na naman daw yung pangalan ng company na to para makapanloko ng tao. So, sabi ko, hindi kaya dati nilang employee yung gumagamit ng pangalan nila ngayon kasi syempre nakapagpakita siya ng ID, nakapagpakita siya ng papers ng company na yon na still active until November of this year. Diba, like yung business permit, registration sa SEC, certification from SEC, yung mga ganun ba. Basta ang dami yung papers na pinakita ko sa amin eh. As in, mga active pa yung mga papers na yun, hindi pa sila expired. So, kaya parang siguro isa din yung naging dahilan para mapaniwala ako. At yun nga, kasi na-confirm ko na registered sila sa SEC. Pero yun nga, after kong makipag-usap dun sa front desk at dun sa guard, so parang wala na akong tahimik na lang ako. Thank you ako sa kanila, tahimik na lang ako, tapos pampas na ako ng hotel. Kasi wala na, hindi ko na mababawi yung pera ko. So, ayun lang, isang malaking aral na to sa akin para hindi na maulit. At sana lang din, hindi na sila makapanloko pa. Sana magkaroon ng way si God para matigil na sila sa mga ginagawa nilang panloloko. Yun. So, yun lang. Nakakalungkot ng isipin pero naging tanga po ako sa part na to. Ayun. Pero, syempre, hindi na maulit to. Hindi na to maulit. So, yun lang po. Thank you so much sa pakikinig. So, at least, diba, na ikwento ko na lahat. Sana lang makapag-move on na ako ng bongga. Ayun. So, yun lang po ulit for now. Thank you so much for watching. Good night. Ingat!